Magandang araw po sa inyong lahat. Hello, good evening, good morning. So we are now on diary entry number 799 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. Suddenly I saw the Lord Jesus, who said to me, "Be at peace, my child. See, you are not alone. My heart watches over you." Jesus filled me with strength concerning a certain person. I feel strength within my soul. Bigla ko nakita ang Panginoong Hesus na nagwika sa akin, "Pumanatag ka, aking anak. Tingnan mo, hindi ka nag-iisa. Binabantayan ka ng aking puso." Pinuspos ako ni Hesus ng lakas kaugnay sa isang tao. Nakaramdam ako ng lakas sa loob ng aking kaluluwa. Wow! Sino kaya yung isang tao na yun? So, hindi natin alam kung bakit the Lord had to give Faustina certain strength regarding that person. So, maybe itong tao na to ay pinaghihinaan siya ng loob, no? Gumagawa ng paraan para panghinaan ng loob si Faustina, or may mga sinabing hindi maganda na nakakababa ng kanyang pakiramdam, nakakasakit sa kanyang kalooban. But the Lord was always there to lift up Faustina, no? Itaas siya. Kung siya nalulungkot, nalulumbay, nandyan lagi ang Panginoong Hesus sa kanya. Napaka-special talaga ni Faustina kay Jesus kasi hindi niya talaga pababayaan at hindi niya pinabayaan si Faustina sapagkat bakit? Napakamasunurin po ni Faustina na bukod sa obedient siya, matindi ang pananalig ni Faustina sa ating Panginoong Hesus. So there are two main reasons. Of course, there are others, no? Pero ito talagang matindi at dapat nating gayahin kay Faustina. Unang-una, yung kanyang obedient na pagsunod. At hindi lang kay Jesus ito, kundi pati dun sa kanyang mga superiors, no? Sinusunod niya talaga kahit medyo alangan, wala sa lohika, parang ano yun, tatanungin mo sa sarili mo, ba't ako sinasabihan ng ganon? Ba't ako pinagagawa ng ganon? Kung sa isang normal na katulad natin, gano'n. Ako kahit ako may mga gano'n din akong experiences, no. Ano 'yun, bakit gano'n? Anong problema no'n, no? Parang gano'n, no. But then, kapag superior, spiritual director, mother superior na talagang sinusunod ni Faustina. Kahapon, sabi ni Faustina, so parang rumesbak yata si Jesus dito, no? Kasi kahapon sabi ni Faustina, ang kasama lang daw niya ay ang Mother of God. Si Mary, no, na hindi daw siya pinababayaan. Parang, like, uy, react agad si Jesus kay Faustina. Sabi niya, the next, kaya yung next entry, biglang sabi ni Faustina, "I saw the Lord Jesus who said to me," no, na hindi siya iniiwan. So, it was a reaction of what Faustina had told the 798. Pero totoo naman, Faustina did not experience being alone. At siya, nararamdaman niya yun. Ang swerte nga niya kasi nararamdaman niya si Jesus, nakakausap niya, di ba? Ay kasi tayo, pumasok tayo sa kwarto natin. Kausapin natin si Jesus. Nakikita ba natin siya? Naririnig ba natin siya? Hindi. On the physical level, hindi. Kailangan mo lang maniwala. For us, ang sa atin naman, kailangan lang nating maniwala. Kailangan nating makinig at parang pakinggan yung katahimikan, kung ano sinasabi ng katahimikan. Hindi katulad ni Faustina that she would really experience Jesus. Haharap sa kanya, pagsasabihan siya, kukwentuhan siya, tuturuan siya, no? So, pinatunayan dun sa diary ni Faustina, pinatunayan na lang na si Jesus lagi nasa kanya.
At meron lang isang period na parang hindi niya maramdaman si Jesus, na parang iniwan siya. Yun yung tinatawag na dryness or the dark night of the soul, no? Matagal na panahon din na dumaan siya doon. Pero eto na, yung mga entries niya, talagang sinasabi niya, nakakausap niya. And hindi naman po siya maswerte, no? Because she deserved it. Kasi halimbawa, ikaw, pangarapin mo na makausap mo si Jesus, ay ano na ba ang level na purification mo? So ako, pangarapin ko si Jesus na makausap, parang imposible po at this point, no? Kasi nga, ano ba ang level ng purification ko? Kasi hindi naman natin pwedeng makausap ang ating Panginoon kung punong-puno tayo ng dumi sa ating kaluluwa. And because I still have to work out a lot of things in my soul, palagay ko talagang hindi ko siya hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na yung face to face, hindi in the spiritual world, no? Face to face makausap si Jesus. Kasi si Faustina ay dumaan talaga sa napakaraming disiplina. Disiplina ng obedience, ng pagsunod, no? Disiplina ng isolation. Ibig sabihin yung talagang silent, tahimik, talagang nakikinig sa katahimikan kasi nandoon yung voice. Yung inner voice natin, may sinasabi yon. At minsan yung inner voice na yun na yung tinig ng ating Panginoon. Ginawa ni Faustina, tsak sumunod siya kay Jesus. Deny yourself. Take up the cross. Follow me. Ginawa ni Faustina yon. Those things are very important para ma-feel mo talaga ang Panginoon. So, tayo, maring sabihin natin na nag-iisa tayo at parang ang hirap sa ating maintindihan na we are not alone sapagkat ang Panginoon ay nandyan. Bagamat totoo na nasa tabi lang natin ang Panginoon, hindi natin nararanasan, nararamdaman, pero naandyan. Pero kapag naniwala lang tayo, ito naman yung maganda sa atin. Kasi parang hindi tayo katulad ni Tomas, na to see is to believe. Tayo, ang nagdadala ng ating paniniwala na nandyan ang Panginoon ay yung ating pananalig. Yung naniniwala tayo kahit hindi natin nakikita. Hindi mahalaga na nakikita natin ang ating Panginoon. Tapat na sa atin na naririnig sa ating kaibuturan ng ating puso, nandiyan siya. Parang nakakaugnayan natin ang Panginoon spiritually in a silent way. Minsan hindi mo maintindihan, si Jesus pa ba to? Baka hindi na ito si Jesus, no? Minsan yung mga ibang sasabihin pa rin sa atin, baka naman hindi na yan si Jesus. Hindi nga natin alam, no? Pwedeng si Jesus, pwedeng hindi din si Jesus, pwedeng yung kabilang panig, no? Pero malalaman mo na lang naman kung si Jesus yan, sapagkat may mga test yan kung si Jesus yan no? Tama ba yung sinasabi? Meron naman tayong sense of righteousness, no? Malalaman natin kung mali o hindi, no? Halimbawa, alam mo pag tinutokso ka, alam mo yon. At kapag hindi mo ma-resist yung tukso, di yun na yun, nagpatukso ka. So, hindi yun si Jesus. Iba yung tumukso. Pero, kasalanan mo pa rin yung nagpatukso ka Huwag nating isisisi dun sa kabila. Huwag nating isisisi kay Satanas. No? Kasi kapangyarihan yon. Kaya kailangan magpalakas din tayo spiritually para madaig natin siya. All of us have that responsibility para magpalakas ng ating kaluluwa. Although as we grow stronger, no, yung ating soul, as we go stronger, lalo naman din tayong babanatan, no, kabila, no, nitanin, no, pero the Lord will always be with us. As long as kumakapit tayo sa Kanya, hindi naman tayo niya pababayaan. Kung meron mang bubuli sa atin, may manghihiya sa atin, may mag-e-expose sa atin ng mga bagay na hindi naman totoo, no, humiliation, kasama yan, no, and people will do that, creatures of this earth will do that. Again, kung paano pinuspos ni Jesus si Faustina ng lakas, I think we will also be filled with strength ng ating Panginoong Jesus. Ang kailangan lang naman natin gawin, humingi, no? Ask for Jesus to strengthen us. Kasi kung
Hindi tayo hingi, tingin natin malakas na tayo, tingin natin malakas tayo, no? Kayang-kaya ko yan. Yung believing in yourself lang ba? So, yung mga nagpa-positive ano dyan, no? Huwag yung laging puro believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo yun. Huwag laging ganun. Foremost, maniwala ka na kaya mo dahil nandiyan ang Panginoon na laging may lakas na ibinibigay sa'yo. Because without God, you cannot do anything. Kahit magtagumpay ka sa isang bagay, sabihin mo, pinaghirapan ko to, talagang ginawa ko ang lahat. Nilagpasan ko at tinawid ko ang lahat ng hirap, no? Pero pag wala naman doon si Jesus, makikita mo parang wala kang narating. At some point, o halimbawa, Steve Jobs, ano yun, at the end of his life, anong na-realize na? May realization siya. Okay, naging successful, pero ang bilis pala. Wala pala yun. Yung lahat pala ng paghihirap ko, wala lang. Kasi, mamamatay na nga eh, 'di ba? So, para saan? Ano pa? No? Wala. Pero kung kasama mo si Jesus, habang tinatawid mo yung goals mo, ina-achieve mo yung mga pangarap mo, not the ambitions, but your goals, no? Kasi ambition, medyo ano pa eh, medyo may negative connotation pa siya. Pero, di ba, may goals ka, may pangarap ka, no? At gusto mong maabot yan, isama mo po si Jesus, the divine mercy. Mabilis mo yung maaabot. Tsaka may sense of gratitude, no? Dapat may sense of gratitude ka. Sapagkat, yun nga, we are nothing. Wala tayo. Ni alikabok, wala tayo. Ni yung isang maliit na particle ng alikabok. Hindi tayo ganun, ni hindi tayo ganun. Sapagkat ang Diyos ay napakamakapangyarihan. Tayo naging tao dahil sa Kanya. So, dapat marunong tayong tumingin, tumanaw ng utang na loob sa Kanya, i-invoke ang Kanyang tulong at suporta sa atin. And in that way, we will be filled with strength within our soul.